Para sa mga sumusubaybay sa kaso ng dating Pangulo, ano ba yung pinakamahalagang takeaway ka nga sa desisyon ng Appeals Chamber tungkol sa jurisdiction challenge nito? Ang pinaka-importante na takeaway, hindi lang po basta-basta makakalabas ng Rome Statute ang isang estado kung ayaw po nitong mga investigasyon ng ICC. Kaya mahalaga pa rin po na pinairal ng Appeals Chamber yung object and purpose ng Rome Statute. Ibig sabihin po niyan, tulad ng nabanggit nung judge, yung interim release, wala na rin tayong pinag-uusapan ganyan. Now, yung interim release, separate po siyang issue, Ivan, Pero sa ngayon, dahil nga na-confirm at na-affirm yung jurisdiction, humingi kasi yung defense na kung ma-reverse yung pretrial chamber, i-release si Mr. Duterte. Ngunit, dahil na-affirm nga ang jurisdiction sa prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte, multi-academic na rin yung prayer na i-release po siya. Anong epekto naman ito sa usad ng kaso ng dating Pangulo? Malaking epekto nito, Ivan, kasi ibig sabihin, dahil kinonfirm nga yung jurisdiction over prosecutor versus Duterte, una, matutuloy po yung decision ng pretrial chamber next week po. Ikalawa po, patuloy po yung investigasyon ng Office of the Prosecutor dun po sa mga 8 na named co-perpetrators. At ikatatlo po, kung makonfirma ng pretrial chamber na dapat po ito ituloy sa trial proper, ay tuloy-tuloy na rin po yan sa trial proper. Malaki po yung pag-asa ng mga biktima na makonfirm yung mga charges. Ngunit, nasa sa pretrial chamber rin po yan.